Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, dapat no, yung kinukulong dito si yung leader yung pinakaugat Diba? O, kung merong 18 Marines, sila po yung nagsisilbing sanga-sanga. Dapat yung ugat, yung pinuputol dyan, yung ugat talaga yung tinatabas. Diba? Dapat itong si Mike Defensor yung yung dapat pinapanagot dyan Diba? Ikulong, pati yung abogado, mga minamahal, dahil sila lang naman po yung nagkukos ng pagkakagulo-gulo ng mamamayang Pilipino. O, tingnan ninyo, mga minamahal, kalahatan ni Defensor, makakabalik pa siya sa pang-uuto sa mga Pilipino, sa mga scripted niyang mga linyahan no? Eto, sige, panoodin natin tong balita, mga minamahal. Sabi dito, umamin ng abogado ng mga nagpakilalang dating sundalo na maling inilista si Congressman Leila de Lima bilang isang kongresistang tumatanggap ng pera sa delivery na naganap umano noong panahon na hindi nahalal, panahong hindi pa ito nahahalal. Pero nanindigan ng abogado na tumanggap ito ng pera. Umamin si Kong Mike Defensor na tumutulong siya sa mga ex-marine. Tumutulong na manira kako. Hindi tumutulong sa mga marino, tumutulong na magkalat ng destabilization. Alright, panoodin natin tong sabog nilang mga balita, mga minamahal. What to see yarn? Sabog-sabog. Alright. Wala pong katotohanan. Umamin ang abogado na mga nagpakilalang dating sundalo na maling inilista si Congresswoman Leila de Lima bilang isa sa kongresistang tumanggap ng pera sa delivery na naganap umano noong panahong hindi pa ito nahahalal. Pero nanindigan ng abogado na tumanggap ito ng pera. Umamin naman si dating Congressman Mike Defensor na tumutulong siya sa mga ex-Marines. Nakatutok si Salima Refran. Kung tatawagan lang nila ako, aamin naman ako, talagang tumutulong ako sa mga yan. Naniniwala ako sa mga sinasabi na. Hindi tinanggi ni dating Congressman Mike Defensor na tumutulong nga siya sa 18 nagpakilalang mga Siya din naman yung tumutulong dito kay Orly Gutesa dati. Gets ninyo? Siya din naman yung tumulong kay Orly Gutesa. Oo, yung scripted witness nila na hindi na ngayon mahanap, hindi na mahagilap. May malamang same script din yan. Sabi ko nga sa inyo, kaya nila ginagawa ang mga yan kasi rage bait. Malaking amount ba naman? Siyempre, pag-uusapan yan. Yung maleta scheme nila, ang tagal na yan, Diyos mio. Sobrang tagal na yun. 1 year na yung maleta scheme nila. Wala naman bang bago? Wala bang bago dyan? Yung medyo intense sana na pag kapanipaniwala agad. Kasi yung mga Pilipino kasi ganito react agad bago critical thinking. Yan yung pangit sa mga Pinoy. Instead na nakita nila yung balita, do your research para hindi ka ma-brand dyan na naniniwala ka sa mga fake news. Wala Ang target nila, yung mga tangang nauto. Pag nanalo yan si Sarah, ang dami pa rin talagang tanga. Pero tingnan ninyo sa mga kalye survey, napapanood ko. May nagkakalye survey na. Tinatanong, sino yung gusto mong tumakbong presidente? Actually, hindi pa nagde-declare si Lenny, pero ang dami nang nagle-Lenny. 'Di ba? Mga kabataan pa mismo ang nagsasabi ng Lenny. 'Di ba? Mga minamahal. Tapos nung tinanong si Sara Duterte, impeach or not impeach? Ang daming nagsasabi ng impeach at ang daming gustong panagutin itong si Sara Duterte. Ito lang yung punto kasi. Madami pa din talagang mga tangengot, mga tanga ob-ob. 'Di ba? Na hanggang ngayon naniniwala pa din sila sa mga black propaganda, yung mga thunders na yan, ng mga DDS. Diba? Patanda na ninyo, bobo pa din kayo. Tapos gusto nyo umama ng Pilipinas, tapos mag-i-elect kayo ng magnanakaw. Paano tayo yayaman yan? Ang pumapaldo lang si Sarah, hindi kayo. Kung hindi nyo tayo mga minamahal, na-segue tuloy natin yung hayop na yan. Sige, Orly Gutesa tayo kay Mike Defensor, kay Ngongi. Dating sundalong nagsilbi umanong bagman ni dating Congressman Zaldico. Pero limitado lang umano ang tulong niya at wala umanong perang sangkot dito. Katulad yan, transportasyon, nung sila pumunta doon sa press conference, kung ano man yung pagtatago na kailangan magsama-sama sila, tumutulong ako. Pero para sabihin na binayaran para magsalita, wala pong katotohanan. Wala rin umano siyang kinalaman sa mga sinasabi ng 18. Sinasabi nila na sila nagdadala sa raffles, sa Midas, walang nanggaling sa akin dyan. In fact, wala naman akong kaalaman dyan.
Bukod sa 18, 10 iba pang dataring umanong sundalo ang maglalahad din ng umano'y alam nila. May separate affidavit sila o separate na kwento sa bawat pag-deliver. Matapos ang isang naunang TV interview, pinanindigan ng abogado ng mga dating sundalo na si Attorney Levy Baligod kahapon ng hapon na kasama sa mga tumanggap umano ng pera mula September 2022 hanggang unang bahagi ng 2025 si ML Party List Representative Light Si Baligod bumaliktad nga yan sinabi ba naman yun, wala kaming ano dyan. Hindi ko naman sinabi na nag-deliver ng pera dyan sa ICC. Ang sabi ko lang may pera, pero wala akong sinabing dineliver. Diba? Baliktaran na. Tapos si Dilima, dinamay pa nila. Biruin ninyo, si Dilima nakakulong. Paano nakatanggap yun? Hindi ba naman mga tarantado? Enamels ninyo? Stress nyo siya ako? Mga bobo? de Lima na naging kongresista lang itong June 2025. Isa si Congresswoman Laila de Lima na nakita nila mismo, eyewitness, na Nakita nila mismo. Nakita lang nila pero wala namang ebidensya. Sige nga. O sige, pagpalagay natin na meron nga pero nakita lang nila. Sapat ba yon para sabihin na si Dilima tumanggap? Paano kung gawa-gawa ko lang Paano kung sabihin ko si Baligod tumanggap din ng 175 million? Nakita ko lang din. Pwede ba yung gawing ebidensya? Diyos ko, naturingang palpak ata to siguro no? Mga minamahal, low rank lawyer. Continue. Alright. dala ng paper bag na may salapi sa loob na hindi magkukulang na 5 milyon. Dagdag niya sa isang post, malian niyang sabihing binawi niya ang pagdawit kay De Lima. Nagkamali lang anya sa paglista kay De Lima sa ilalim ng mga kongresistang tumanggap ng pera. Dapat anya ay inilista lang siya sa ilalim ng ICC operation. Nauna ng pinabulaanan ni De Lima na may natanggap siyang pera. Tinawag pa niyang imbento ang mga sinabi ni Baligod na anya'y nagkakabuhol-buhol na raw ang kwento. Totoo. Sinabi naman ng Department of Justice na pwede silang i-deputize ng Ombudsman para magsagawa ng preliminary investigation sa reklamo ng 18 dating Marines. Pero wala pa umanong natatanggap na formal na request sa ngayon. Ang pinagkaiba po kasi ng Ombudsman sa DOJ is we cannot act on any, we cannot motu proprio initiate our own investigation. The DOJ can only act upon complaints properly filed with us, with this department, at may criminal charge charge. May criminal charge na nakasista dun sa complaint. Inaanyayahan naman ng National Bureau of Investigation o NBI si Baligod para sa kanila idaan ang reklamo. Iimbestigahan din ng NBI ang pagkakakilanlan ng mga dating military personnel. Tama yan, imbestigahan. Mga peke kasi yung mga, alam nyo, lupit nga Dati kwentong barbero lang, tapos ngayon kwentong marino na. 'Di ba? Ang daming ang daming ng changes. Iba talaga no kapag 2026 na pag malapit na yung election. Yung same concept ng paninira na ginawa nila noon kay Lenny Robredo that I am being part of before, abay ginagawa din nila ngayon. Ngayon ulit, repeat mga minamahal, yung cycle nila, yung naninira. 'Di ba? Pero ang tanong, bakit nadulas? Ba't nadulas yung 18 Marines, nadulas si Mike Defensor, nadulas si Baligod? Kasi hindi planchado yung plano. Bago nyo siguro sinalang yung 18 Marines na yun, siguro 30 minutes lang yung briefing ninyo, kaya hindi nasa ulo yung script. Mahina kayo. Dapat nag-e-enroll kayo kaya Alicia Schools, diba? Dapat nag-e-enroll kayo sa akin. Tingnan ninyo, mga minamahal, nabrand tuloy ako 10,000 lang daw. Ulol talaga yung mga DDS na yan. Diba? 10,000, si Mima. Diyos ko, hindi ako tumatanggap ng bayad. Malinis pagkatao ko, kahit ibaon nyo ako sa hukay. Hindi ako tumatanggap ni piso sa mga politiko na yan. Tanginang yan. Mahal ko yung bayan ko, uunahin ko yung Pilipino. Pero ba yung? Siyempre, dito tayo sa mamamayang Pilipino, wala sa choice yan. Kasi yung mga DDS, tingnan ninyo, nagpa-flex sila ngayon ng mga kotse, di ba? Mga mamahaling Rolex, mga alahas, mga bags. Tingnan ninyo si Cathy Binag, di ba? Nag-flex nung nakarang araw. Kaya bang kitain yun sa YouTube? Sa pagbablog? Hindi. Pero siguro sa bayad sa politiko, baka siguro.
Eh ako hindi naman, alam niyo sarap talaga ng buhay ng mga DDS, no? Oo, malaki. Sana all, malaki. Pero ako, mga minamahal, never po talaga, as in never po talaga ako na yung pera-pera na yan, hindi ko po ugali yan. Malinis po yung pagkatao ko. Diba kaya tingnan ninyo, nagbablog si Mima, o tingnan yung background ko. Kita ninyo? Simple lang po tayong tao. Hindi tayo katulad nila. Diba? Hindi tayo tulad nila sinungaling. May mga sinusunod na script. Diba ngayon, alam nyo na. Yung mga DDS, sinungaling, laban bawi. Tayo, hindi naman natin binabawi yung mga sinasabi natin eh. Diba? Dinidebunk lang natin sila kasi meron silang fake news sa pinapakalat. Alright. Anyway, mga minamahal yun po. Pahingin lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. And always nyo pong i-hit ang notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.